Ang lihim na syudad. Sa malayong sulok ng mundo, sa tuktok ng isang ulap na mundo, may isang bayan na hindi matatagpuan sa anumang mapa. Ito ang lihim na syudad. Ayon sa alamat, ito ay itinayo ng mga espiritu ng kalikasan upang maging tahanan ng mga piling nilalang, ang mga tagapangalaga. Dito, ang tubig ay ilog. Ang tubig sa ilog ay kasing ningning ng pilak at ang mga punong bubulong ng sinaunang lihim. Subalit may isang babala. Hindi maaaring matagpuan ng bayan kung hindi ito pinili ng mga espiritu mismo. Isang malayong lupain, isang pagod na madalakbay na nagngangalang Elias ang naglakad ng walang patutunguhan. Dala ng pagganito, hindi niya namalayang papalalim siya sa isang kagubatang hindi pa niya nakikita noon. Ang punong nito ay napakataas. Ang paligid ay tila lumulutang sa isang mahiwagang liwanag. Habang lumalakad, nakarinig siya ng mga bulong sa hangin. Kita, ang pinili. Napalingon si Elias ngunit wala siyang nakikita. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang harapan. Isang napakalaking arko na tila gawa sa makinang ng kristal, napapalibutan ng libu-libong itak. Sa ilalim ng arko, isang babae ang naghihintay sa kanya. Siya si Amara, isang bantay ng bayan. May mahika sa kanyang mga mata. Tila nababasa niya ang isip ni Elias. Napili ka ng mga espiritu, Maria. Halika, may naghihintay sa'yo. Sandaling lumakad si Elias sa ilalim ng arko. Isang kakaibing pakiramdam ang bumalot sa kanya. Pagod at takot ay nawala. Napalitan ng pagkamangha. Sa harap niya, bitaw ang lihim na syudad. Isang napakagandang nayon na may lumulutang na ilaw at mga gusaling tila gawa sa mismong liwanag ng buwan. Ulit isang biglang baan ng lupa ang pumigil sa kanyang paghanga. Sa di kalayuan, isang itim na ulap ang gumagapang papunta sa bayan. Sa loob nito may nilalang na anino, mapapagsik ang anyo, at tila sinisip-sip ang liwanag sa paligid. Dumating na ang anino! Bulong ni Amara. Makas ang takot sa kanyang mukha. Kailangan natin ihanda ang sarili mo. Nalito si Elias. Anong kinalaman niya sa isang labanan? Isa lamang siyang manlalakbay. Hindi isang mandirigma. Ngunit ayon kay Amara, ang matatandang tagapangalaga ay may propesiya. Darating ang isang dayuhan na may kakayahang talunin ang anino. Siya ang dayuhang iyon. Kinailangan ni Elias na matutong lumaban. Sa loob ng ilang araw, sinanay siya ni Amara sa mahiwagang kakayahan ng tagapangalaga. Natutunan niyang pakinggan ang hangin upang marinig ang lihim na mensahe. Natutunan niyang kontrolin ang tubig. Kaya niyang pakalmahin ang mga ilog at gawing sandata ang ulan. At natutunan niyang palakasin ang lupa. Kaya niyang pabagsikin ang lupa sa isang kumpas ng kanyang kamay. Kapag siya'y nagsasanay, lumalakas din ang anino. Ang gana ng bayan ay unti-unting kinakain ng kadiliman. Wala ng oras. Handa ka na, sabi ni Amara. Dumating na ang oras ng labanan. Puso ng bayan sa lilim ng puno ng diwa, ang puno ng mga espiritu, nagtipon ang mga tagapangalaga. Sa harapan nila, isang dambuhalang itim na nilalang na ginawa sa anino ang bumangon mula sa lupa. Wala kayong takas. Ganito, ang tinig ay tila libu-libong boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Si Elias ay huminga ng malalim. Ito na ang kanyang tadhana. Sa isang kumpas, ginamit ng kanyang bagong natutunang kakayahan. Pinabagsak niya ang lupa sa ilalim ng anino, ngunit mabilis itong bumangon. Pinakawalan niya ang isang malakas na hangin, ngunit sinipsip lang ito ng kadiliman.
Sinubukan niyang gamitin ang tubig, ngunit walang epekto. Hindi sapat ang lakas ko, bulong niya sa sarili. Ngunit isang pinig ang lumitaw sa kanyang isipan. Ikaw ang napili. Ang liwanag ay nasa loob. Biglang naalala ni Ilyas ang kanyang kapangyarihan ay hindi galing sa paligid, kundi mula sa loob ng kanyang sariling puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang dibdib ay lumitaw ang isang ginintuang liwanag. Sa isang muling sigaw, inilabas niya ang kanyang buong enerhiya. Isang liwanag na kasing ningning ng araw ang sumabog mula kay Ilyas. Pinupok ang anino at tinanggal ang kadiliman sa buong bayan. Ibig ang lahat. Ang anino ay nawala. Ang bayan ay ligtas. Sa sumunod na umaga, si Ilyas ay tumayo sa ibabaw ng isang bundok. Pinagmamasdan ang bayan na ngayon ay puno ng liwanag at buhay. Oras na para bumalik ako, bulong niya. Ngunit nang siya'y humakbang, isang mahiwagang enerhiya ang pumigil sa kanya. Lumingon siya kay Amara na nakangiti. Hindi mo na magagawang umalis, aniya. Ikaw na ang bagong tagapangalaga. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Ilyas. Ang kanyang dating buhay ay isang lumang alaala na lamang. Ganoon, nanatili siyang bantay ng lihim na syudad. Ang bayan ng mahika, misteryo, at walang hanggang liwanag.